Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay aking Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ng Panginoon na tayo muli magkakasama-sama upang bigyan ng papuri, pasalamat at pagsamba ang ating Panginoon. Mapagpalang umaga po sa ating mga kapatiran na nakatunghay ngayon sa ating online at sa mga makakapanood po nito. Sige po, bigay po natin ng malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah Lord, purihin ka. Tayo po'y manalangin. Diyos Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito na kami, Panginoon, ay dinako nyo sa lugar na ito nang nasa maayos na kalagayan at kalusugan. Maraming salamat, Panginoon, sa buong linggong nagdaan na kami inyong iningatan at patuloy na pinatnubayan. Maraming salamat, Panginoon, sa habag at grasya mo na patuloy, Lord, na sa aming pinagkakalob sa araw-araw. At patuloy, Lord, kaming lumalapit sa inyo, Panginoon, ng may pagpapakumbaba. Humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Sa mga bagay, Lord, na aming mga nagawa, naisip, Panginoon, nasambit ng aming mga labi, Lord, na hindi po kanais-nais sa inyong harapan, patawarin niyo po kami. Pagkalinisin niyo po, Panginoon, ang aming puso at isipan ng mga pangirang dugo ng aming Panginoong Jesus upang maging karapat-dapat kami sa aming paglapit sa iyo. Lord, sa umagang ito, patuloy, Lord, na pinangahawakan namin ang salita mo ng 2 o 3 na nagtipon sa iyong ngalan, nandun ka sa aming kalagitnaan. Kaya hayaan mo po, Panginoon, na malayong kumilos ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Samahan kami, Panginoon, na makapagbigay na mataas sa papurit pasalamat pagsamba sa iyo, na tanging kayo lamang, Panginoon, ang karapat-dapat na tumanggap ng ito. And Lord, pinagkakatiwala namin ang umagang ito, ang gawain ito, Panginoon, mula po sa aming pag-aawitan. Nasamahan kami ng mga anghel mo, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, sa pakikinig ng iyong mensahe. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay po ng aming pastor, Pastor Archie, na siyang magdadala ng mensahe mo, Panginoon, sa araw na ito, sa umagang ito. Patuloy, Lord, na bigyan niyo po siya ng karunungan, katalinuhan, upang maihayag niya ng wasto ng naayon sa iyong kalooban, katuruan ng mga salita mo ng may pag-ibig. I-bless mo po siya, at Panginoon, at patuloy na bigyan ng maayos sa kalusugan, sampu ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay patuloy, Lord, na gabayan at patnubayan ng banal na Espiritu upang ang lahat ng mga aral na aming matatanggap ngayong umaga, ito ay aming malakaran at makita sa aming buhay. Patuloy, Lord, na ikaw ang bida sa aming simbahan, ikaw ang bida sa aming puso at isipan, Panginoon. Kaya, Lord, tanggapin mo po ang aming mataas na papurit pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tunay nga na ating papupurihan at pasasalamatan ang bida ng ating buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Jesus, ikaw ang nagpalaya, ikaw ang nagdusa sa kabila ng pagkukulang. Ako'y iyong minahal, ikaw ang kaibigan, kapatid na tunay. Pag-ibig mo ang nagbago sa aking buhay. Sana
sa buhay kong pinagpala. Jesus, ikaw ang bida, sa biyaya mo umaasa. Jesus, ikaw ang bida, malaya kong isisigaw. Jesus, ikaw ang bida, sa buhay ko, ikaw lang ang bida. Jesus, ikaw ang nagpalaya, ikaw ang nagdusa sa kabila ng pagkukulang. Ako'y iyong minahal, ikaw ang kaibigan, kapatid na tunay. Pag-ibig mo Pag-ibig mo ang nagbago sa aking buhay. Pasalamatan ka, papupurihan ka. pasalamatan. Pasalamatan ka, papupurihan ka. Jesus, ikaw ang bida, sa buhay ko'y pinagpala. Jesus, ikaw ang bida, sa biyaya mo umaasa. Opo, Panginoon. Jesus, ikaw ang bida, malaya kong isisigaw. Jesus, ikaw ang bida, sa buhay ko, ikaw lang ang bida. Opo, Panginoon Jesus. Tunay nga, Lord, na kami pinagpala dahil sa iyong kabutihan, O Diyos. Pasalamatan ka, papupurihan ka. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Pasalamatan Yes, Lord. Papupurihan ka. Pasalamatan. Pasalamatan ka, papupurihan ka. Minsan pa, pasalamatan. Pasalamatan ka, papupurihan ka. Jesus, ikaw ang bida, sa buhay kong pinagpala. Jesus, ikaw ang bida, sa biyaya Yes, mo Lord. umaasa. Jesus, ikaw ang bida, malaya kong isisigaw. Jesus, ikaw ang bida, sa buhay ko, ikaw lang. Jesus, ikaw ang bida, sa buhay ko pinagpala. Opo, Panginoon. Jesus, ikaw ang bida, sa biyaya mo umaasa. Jesus, ikaw ang bida, malaya kong isisigaw. Jesus, ikaw ang bida, sa buhay ko, ikaw lang ang bida. Opo, Panginoong Jesus. Sa Peace of Harvest, ikaw lamang ang bida. Amen. Purihin ka, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord. Sa Peace of Harvest, sino po ang bida? Si Jesus. Sa buhay po natin, sino po ang bida? Si Jesus. Hallelujah, Lord. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. Kami po'y pinagpala dahil sa dakila at tapat na pag-ibig mo, Panginoon. Kaya Lord, patuloy kaming aawit sa iyo ng mga papurit pa, salamat at pagsamba. Tanggapin mo po, Panginoon, ito. Wala pong sino mang makakagaya sa iyo, Panginoon, dahil nag-iisa ka. Nag-iisa kang buhay na Diyos sa aming buhay. Oh, hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Pagsikat ng araw, magmamahal
ng iyong mga kamay. Anumang pagsubok o hamon ng mundo, hindi mahiwalay sa pag-ibig mo. Kung manghina man minsan, alam kong ikaw ang sandigan. Pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi magbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago. Higit sa kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. Paglipas ng araw, liwanag mo'y tala. Sa bawat kilos mo ako ang nasa isipan. Kung manghina man minsan, alam kong ikaw ang sandigan. Pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi magbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago. Higit sa kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. Sa pagdating ng umaga, pag-ibig mo ang makikita. Kay ganda, kay ganda. Sa bawat araw may pag-asa, sa iyong gawa ay umaasa. Kay ganda, pag-ibig mo, pag-ibig mo, hindi magbabago. Pag-ibig mo, wagas ito at magpakailanman. Pag-ibig mo, sa pagdating ng umaga, pag-ibig mo ang nakikita. Kay ganda, kay ganda. Sa bawat araw may pag-asa, sa iyong gawa ay umaasa. Kay ganda, pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi magbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago. Higit sa kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. Pag-ibig mo, pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago. Higit sa kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. Hallelujah, Lord. Tunay nga, Lord, kailangan po namin ang pag-ibig mo. Kayo po ang nagbibigay sa amin ng kalakasan, kagalakan, Panginoon, na anuman po ang aming kinakaharap, mabuti man o hindi mabuti, purihin ka, Panginoon. Kayo po ang Diyos ng kabutihan. Wala pong makakahigit pa sa inyo, Panginoon Jesus. Kaya
higit sa lahat, pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Bawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos ang kagandahan ng kalooban mo, naglalarawan ng dakilang pag-ibig mo. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Sambahin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah.
po natin ang ating Panginoon magpakailanman. Diyos Ama na nasa langit, naririnig niyo po, Panginoon, ang aming mga tinig. Patuloy, Lord, na kami nagpupuri, nagpapasalamat, at higit sa lahat, Panginoon, kami ay nagkakaisa na sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Wala pong ibang Panginoon na karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng ito, kundi kayo lamang po, O Diyos. Dahil kayo po ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari. Kaya Panginoon, tanggapin mo po ang aming mataas na papurit, pasalamat at pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Ibigay po natin ang malakas na palakpak sa ating Diyos. Hallelujah, Lord! Purihin ka, Panginoon. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Tunay nga na napakasarap magbigay papuri, pasasalamat sa ating Diyos. Amen po ba? Lalo-lalo na po no, pagka nababalikan o naalala natin yung buong linggong nagdaan na anumang mga pagsubok na ating pinagdaanan, naririto pa rin tayo at patuloy na pinapatnubayan at ginagabayan ng ating Panginoon. Pag-ibig kay Kristo, pag-ibig sa bibig, pag-ibig sa gawa. Kaya bigay po natin ang malakas na papuri sa ating Panginoon. Hallelujah. At ngayon naman po, ihanda po natin ang ating puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos na dadalhin po ng ating mahal na pastor. Walang iba kundi si Pastor Archie Resos. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Pastor Archie. Hallelujah. Praise God. Natuwa naman yung puso ko. Nakita ko si Sister Linda at kauusap lang kasi po namin. Sabi niya, baka hindi siya makarating. Pero sabi niya, kung loloobin ng Diyos, niloob po ng Diyos. Can we say amen? Ayun. Yun yung sinasabi po natin whenever we read the Bible na hindi natin alam kasi kung ano mangyayari bukas eh. Kaya yung pinaka-wise po na dapat gawin ng isang tao, palagi niyang sasabihin, if it is God's will. Pag nangyari, kalooban ng Diyos. Pag hindi nangyari, hindi niya kalooban. Can we say amen? Kaya dun sa ating mga audience po, magandang umaga po. First Sunday po ngayon. Kaya inaanyayahan ko po kayo na ihanda nyo po ang kapirasong tinapay at gayon din naman po yung iinumin po natin mula sa saro. Dahil gugunitain po natin ang Lord's Supper. At nawa po sana nadala po ninyo. Kung hindi po ninyo nadala, pwede po kayong humingi sa katabi po ninyo. At ito po'y napakahalagang gawain upang tayo po ay lalong pagpalain ng ating dakilang Ama. Kaya sa ating ding mga elders, may meeting po tayo mamaya. Lahat po ng mga ministry heads ay inaanyayahan po natin na after po ng ating service, tayo po ay magkakaroon ng ating pong monthly meeting at tayo po ay dun po sa conference room po natin magsasama-sama para sa mga plano po sa mga susunod na mga buwan. Kaya muli, binabati ko po kayo. Palakpakan po natin ang ating dakilang Ama. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya lahat ng mga kapatid po natin, pinagpala po tayo ng Panginoon at tayo po ay may magandang ipipreach ngayon sapagkat naniniwala po ako, gusto nyo pong makuha yung pinakamahalagang kayamanan sa mundo na ito. Amen po ba yon? Habang may buhay ang tao, may pag-asa. Pero pastor, ano ho ba yung kayamanan na yon? Pwede ko ho bang makuha ho yung pinakamahalaga po na kayamanan o kaya po'y pananalapi? Siguro meron na ho sa atin na nag-ambisyon po na tayo'y maging milyonaryo, no? Pero bahagi ba yon ng sinabi ni Kristo na kayamanan lang o pagyamanin lang tayo, okay na ho yun bilang isang mananampalataya? Maaaring katulad ni Haring Solomon, ang hinihingi natin, bigyan tayo ng karunungan. At ito po hindi masama. Ang Diyos po ay nagbibigay at hindi ho siya nanunumbat. Gaya ng sabi po ng Santiago, if we seek wisdom, bibigyan po tayo ng ating Panginoon. Wala pong masama roon. Ang gusto ho ba natin na ma-achieve po magandang kalusugan? Can we say amen? Oho, sino ba naman ang ayaw na magandang kalusugan? Alam niyo po kasi pag nag-reach kayo ng 50, marami nang lumalabas na mga sakit po eh.
Yan yung mga hindi namin naramdaman nung araw. Meron dyan po, sasakit na ho yung tuhod ninyo. Nangyayari ho ba sa inyo yon? Darating minsan po yung time, tama pala yung sinasabi sa atin, paggising nyo po sa kama, imbis na makakatayo ka kagad, medyo ikot-ikot muna ng konti bago hawak muna sa kama, bago tatayo. Bakit na nangyayari yon? Kasi we are seeking good health sana, pero hindi ganun ang nangyayari po. Marami po sa atin ay nagkakasakit, marami po sa atin ay nanghihina, lalo tayo'y tumatanda. Kayamanan ba? O yun bang sinasabi nating bigyan tayo ng magandang kalusugan ng Diyos? O kaya ho, bigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon? Inatimba natin ho yun na tayo po'y manungkulan sa mahalagang posisyon sa pamahalaan? O kaya tayo po'y gamiting kasangkapan po to influence others? Ano ho ba yung ating dapat tumbukin sa mundo na ito? O yung conclusion na dapat nating makuha? Alam mo, iisa lang yan kapatid, sana isama nyo sa prayer ninyo. I hope and pray na kada nananalangin kayo, ilalagay nyo sa prayer ho ito na ito pong matumbok nating makuha. Ito po'y walang iba kung hindi ang pagkatakot sa Diyos. Can we say amen? Yan ang pinakamahalaga. Pastor, okay ho ba yung maging milyonaryo? Okay ho yun, pero hindi yun yung pinakamahalaga. Ikatlo lang yun, ikaapat. Pero kung magiging milyonaryo sa kalooban ng Diyos, kine-claim natin. Amen po ba? Kine-claim natin. Pero kung hindi man mangyari, maging milyonaryo tayo, maging simple ho ba? Halimbawa, nakakakain lang 3 beses isang araw, may sariling maliit na tirahan, maganda kalusugan. Can we say amen na ho ron? Oh, hallelujah. Hindi ho tayo nag-aatimpo na tayo ho mga kapatid ho, hindi magkakasakit. Talagang darating ho yun, manghihina tayo Pero pag ito pong natutunan natin, at ito po ang pinanghawakan natin, ako, kumbaga ho, nag 3-point shot kayo, suwak na suwak ho sa Bible, suwak na suwak sa kalooban ng Panginoon. Kaya I urge my brothers and sisters in Christ, maging laman po ng panalangin ninyo na bigyan mo ako, Panginoong Diyos, ng pagkatakot sa iyo. Can we say amen ho? Yun ang dapat nating tumbukin. Bakit ho? Biblically speaking, ito ho, palagi kong inuulit yung Bible verse na ito. Mangangaral 12:13. Pag-aaralan natin ngayon ang Mangangaral 12:13. Hindi kayamanan, ano ho? Pero kung nabalitaan kong yumayaman kayo, nagagalak ang puso ko. Hindi po kalusugan, pero pag nabalitaan kong pinagaling kayo ng Diyos, talagang natutuwa po ang puso ko. Hindi po katanyagan, hindi kapangyarihan. Pero pag ito ang na-develop sa inyo, hindi lang ho ako matutuwa, lalo't higit po matutuwa ang Ama nating nasa langit. Ano pong sabi ng Mangangaral 12:13? Sabi po ng Ecclesiastes chapter 12 verse 13, sa kabila ng lahat ng ito, iisa lamang ang aking masasabi. Ano ho yan? Napakadaming verses yan, ano? Chapter 12, natapos yan until chapters 12 po. Pakibasa po, assignment natin. Ako, dami nyo mapupulot sa Mangangaral. Pero sa kabila ng mga aral na nakalagay doon, nakapaloob, sabi po dito ni Haring Solomon, kaya ako kinukuha ko po ito sa good advice, no? Nanggaling ito sa pinakamatalinong tao. Ano pong sabi ng advice ni Haring Solomon? Sa kabila ng lahat ng ito, iisa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos. Sabi nyo nga sa katabi nyo, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sabi nyo nga, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ang buong katungkulan ba ng tao yumaman? Hindi. Ang buong katungkulan ba ng tao po maging malusog? Hindi. Ang buong katungkulan ba ng tao tayo po'y maging makapangyarihan? Hindi. Dadalawa lang ho. Uulitin ko ho ang katungkulan ho o buong katungkulan ng tao sa mundo na ito, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang lahat ng kanyang utos. Sana ma-develop sa puso natin, ano mga kapatid? Sa edad natin ho na hindi na tayo bumabata, sana ito ng priority natin, how to develop fear of the Lord. Paano tayo susunod sa kanyang utos? Hindi na ho yung paano pa tayo yayaman, hindi ho yung paano pa tayo magiging tanyag, hindi ho yung paano tayo magiging maganda, hindi ho yung paano tayo magiging influential. Kung hindi, dalawang bagay lang ang kinapapalooban po ng pinakakabuuan ng buhay ng tao. Matakot tayo sa Diyos at sundin natin ang lahat ng kanyang utos sapagkat ito ang buo, sabi po dito, ito ang buong katungkulan ng tao. Kaya ho napakapalad ninyo, mapapakinggan nyo ngayon. Hindi pa huli ang lahat.
Sabi ho ng Bible po, sa mga ngaral, doon ho din natin kukunin, no? Sa mga ngaral 9:5 hanggang 6, hanggang ang tao ay may buhay, hindi siya dapat mawala ng pag-asa. Narinig nyo na yung kasabihan na yon? Habang may buhay, may pag-asa. Narinig nyo po yung message na ito. Tama nga naman, hindi pala yung kayamanan, hindi pala yung kalusugan, hindi pala yung katanyagan, hindi pala yung kapangyarihan, hindi pala yung kagandahan. Kung hindi ngayong umaga na ito, tutumbukin ko yung pinakamahalaga, sabi ng Biblia. At pagka nakuha nyo po ito, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, naganap na po yung buong katungkulan nyo sa mundo na ito. Kaya, ano po yung hatid po ng pagkatakot ng Diyos? Alam niyo po yung pagkatakot ng Diyos, ang ibig po sabihin niyan, ang isa po sa pinakamalapit na kahulugan niyan, unang-una, paggalang sa Diyos. Yung kahit nag-iisa lang tayo, ginagalang nyo ang Diyos. Mas ginagalang ba natin yung tao? Ibig sabihin no, pagka tao, nahihiya tayo. Ayaw nating gawin ho yung masasama. Pero pagka nag-iisa na ho tayo, doon ho natin ginagawa yon na parang wala tayong takot sa Diyos. Iyan po yung isa sa kahulugan ng fear of the Lord, yung paggalang sa Diyos. Kahit nag-iisa na po kayo, hindi po kayo nagiging lapastangan sa Diyos. Kinakausap nyo siya, Lord, nakikita nyo yung gagawin ko. Wala mang nakakakitang tao, pero ginagalang kita. Kaya yun ang fear of the Lord. Ano pa yung pangalawang kahulugan ng fear of the Lord? Hindi lang yung paggalang. Ang fear of the Lord po ay nangangahulugan pong pagkamuhi, no? Pagkamuhi sa kasalanan. Yun po bang ayaw na ayaw mo na tong gawin na to yung buhay na nakaraan natin? Fear of the Lord po yun. Namumuhi sa kasalanan, gumagalang sa Diyos, ikatlo, sumusunod sa kanyang utos. Fear of the Lord. Pag hindi po tayo gumagawa ng bagay na yun, mga kapatid, wala yung pagkatakot ng Diyos sa buhay natin Alam nyo kaya ang Bible nagbibigay ng wisdom ito? Talagang totoo ang Bible, kapatid Nakikita nyo yung mga nangyayari sa paligid natin, Halimbawa, binigyan ka na ng katungkulan ng Diyos sa pamahalaan. Alam nyo po, simple lang yung susundan nyo po dito sa Bible Maging tapat ka lang ho sa misis mo, okay ka na, hindi na ho kayo mamomroblema. Kasi usually ang source ng corruption sa gobyerno, pag may mga iba-iba ka pang mga kabit po Tapos nagselos ka sa kabit mo, sa sobrang galit mo, hindi mo nalaman yung sinasabi ng Biblia, wag kayong magkakasala o hayaan yung lumubog ang araw habang kayo nagagalit. Nagalit ka dun sa babae, binaril nyo. Ang ganda ng karir mo, kapatid, mauuwi ka ngayon sa kulungan. Bakit? Hindi mo sinunod yung payo ng Diyos. Can we say amen? Nangyayari po ba sa lipunan natin yan? Kaya nga mga kapatid, nandyan pa lang yung tukso, lalong-lalo na na maraming tuksong lumalapit. Ang sabi lang ng Biblia, very simple po I-cut nyo na ho yun para hindi na mamumunga ng kasalanan. Biro mo, kinikilala kang tao, mauuwi ka sa kulungan, panghabang buhay na na naroon ka sa kulungan. Bakit? Dahil sa selos. Hindi mo naman dapat pagsilosan yung babae. But hindi mo dapat pagsilosan, hindi mo maasawa yung kapatid Kaya nga yung mga nasa kalagayang ganyan ngayon. Halimbawa, kumakatok na yung Lord sa puso niyo, hiwalayan nyo na yan. Dahil hanggat may buhay po na pinapahiwalayan ng Diyos po yan, nandoon po yung pag-asa na baguhin ng Diyos ang buhay natin. Everything works together for good. Pag iniwanan mo yan, kapatid, lalong pagpapala ang makukuha mo sa Diyos. Pero pagka binuhol mo yung sarili mo dyan, nagselos ka, napatay mo pa yung babae, baka makulong ka, kapatid. Lahat ng karangalan mo sa isang iglap, wala. Nangyayari ho ba yun? Nangyayari yun, kapatid, dahil totoo po ang salita ng Diyos. Ano dapat nating makita, Pastor, pag tayo may takot sa Diyos? Ano ba mangyayari pag may takot tayo sa Diyos? Ayan iisa-isahin natin. Una po, pag may takot tayo sa Diyos, malulugod sa iyo ang Diyos kasi meron ka pong pagsunod sa Kanya. Ano ulit yung pagkatakot? Ginagalang mo yung Diyos, sinusunod mo yung Diyos, tinatalikuran mo at namumuhi ka sa kasalanan. Pag yun po'y nagaganap sa buhay nyo, you have fear of the Lord. Ano pong nagaganap po pag meron tayong pagkatakot sa Diyos? Nalulugod ang Diyos sa lahat ng natatakot sa Kanya. Sabi ng awit, 147:11, in the book of Psalms 147 verse 11, ngunit sa may pagkatakot, kasiyahan niya'y labis. Gusto niyo pong maranasan na yung kasiyahan ng Diyos sa'yo, labis? Ano kaya yung dama natin? Yung masiyahan lang yung Diyos sa'yo, okay na ho yun Can we say amen? Paano kaya kung ang Diyos masiyahan sa'yo ng labis? Yun talaga hong nagalak yung Diyos sa inyo.
Pwede yung mangyari yun eh. Na lahat ng hahawakan ninyo talagang maging pagpapala. Yung pong hinihiling nyo, Lord, na eto nga, basta may fear of the Lord, it will follow eh. Lord, pagalingin nyo po ako eh. Terminal cancer po ito. Tapos maya-maya, pinagaling ka ni Lord. Posible po yun eh. Kasi pwede ho ang Diyos ay masiyahan ng labis sa iyo. Bakit ho? Anong sabi po dito ni Haring David? Ngunit sa may pagkatakot, kasiyahan niya'y labis. Sa kanilang may tiwala sa matatag niyang pag-ibig. Kaya pag nagtitiwala tayo sa Diyos, naroroon po yung atin pong pagkatakot sa Kanya, na Panginoon, mas pinaniniwalaan po kita sa lahat ng tao. Nag-iisa ako, pero Panginoon Diyos, may pagkakataon akong gumawa ng kasamaan, may pagkakataon akong gumawa po ng tukso at kasalanan. Pero naroroon po yung pagkatakot ko eh. Sabi nga po ng kasabihan, mga kapatid, na makikita nyo ang isang Kristiyano kapag siya po ay nag-iisa. Hindi kayo makakakita ngayon ng Kristiyano sa loob ng church na ito dahil maraming tao. Makakakita kayo ng tunay na Kristiyano kapag po siya ay nag-iisa sa kanyang buhay. Anong ginagawa nyo pag nasa loob kayo ng kwarto? Anong ginagawa nyo sa opisina ninyo pag walang nakakakita? Anong ginagawa ninyo pag madilim na? Pagka wala hong nakakaaninag na tao sa inyo, pag hindi kayo nahuhuli ng asawa ninyo, pag walang nakakaalam po sa gobyerno kung anong ginagawa po ninyo, ano po ang ginagawa ninyo pag kayo po'y nag-iisa na at Diyos na lang ang kasama ninyo? Is there still fear of the Lord? Naroon pa rin po ba yung pagkatakot sa Diyos? O wala na? Kaya sana mga kapatid, ang umagang ito'y para sa atin. Biniyayaan tayong malaman natin ang kabuuan ng katungkulan natin. Matakot tayo sa Diyos at, ang sabi ng Bible, sundin natin ang lahat ng Kanyang utos. Kaya sa susunod Pastor, alam niyo po, ang gustong-gusto ko po, yumaman ako. Pagpipray natin na yumaman po kayo. Pero pag nakita ng Diyos na tayo po'y mapapalayo sa Kanya, sabi nga po dito sa Bible, wag mo akong payamanin ng labis-labis, Panginoon, baka ako po makalimot sa iyo. Wag niyo naman akong pahirapin po ng todo-todo, baka mangyari naman po sa akin mamuhi ako sa inyo. So ano pong ibig sabihin ng Bible? Pinakamaganda po, katamtaman. Sabi nga ng Biblia basta meron tayong makakain, meron tayong maiinom, masiyahan na ho tayo. Amen po ba yun? Minsan kasi dami natin mga pangarap sa buhay, hindi naman realizable po talaga Katulad ko ngayon, ako po'y magsi-50 na, May mga pangarap ako, finorgo ko na. Hindi na po pwede, may 50 na. Mga kapatid, ako, nilalagay ko po sa kalendaryo ko, yung Bible 70 to 80, masaya na ho ako Kayo ho ba, gusto nyo pang umabot ng 120 katulad ni Moses? Sa mga kalagayan natin ngayon, pag umabot kayo ng 120, talagang yuyuko na yung likod nyo noon. At saka yung magandang prayer, tama ho naman din yung naririnig ko kung minsan na idalangin natin kung sakaling kukunin tayo ni Lord. Huwag na yung pahihirapan yung pamilya natin. Can we all say amen? Gusto nyo ho ba yung mamamatay ho tayo tapos uubusin lahat ng savings ng mga anak ninyo? Ganun din naman ho yun Wala naman hong pinagkaiba yung namatay ka ng matagal, in-ICU ka pa, o kaya yung bigla kang kinuha ni Lord ng ganun ho. Pareho naman pupunta ng langit ho yun Pero ang gusto ko po, pagka tayo kinuha ng Panginoong Diyos, nasa gawain tayo ng Panginoon, nakapagsisi tayo, tapos ang pinakamaganda yung pong hindi na pahihirapan yung pamilya natin. Kaya isama nyo sa prayer yan, kapatid hindi po yan nakakatakot naman yung prayer na gano'n Lahat naman tayo mamamatay Basta isama nyo sa prayer nyo, Lord, develop the fear of the Lord, the fear of God in my heart. Pangalawa, kung kukunin nyo ako, Panginoong Diyos, yung hindi mapapahirapan yung pamilya ko. Blessing yan, ibibigay po ng Lord po yun Kaya mga kapatid, gusto kong maranasan ninyo na matuwa o masiyahan ng labis ang Diyos. Yun po bang hahabulin kayo ng pabor? Alam niyo po, pag natuwa po yung Diyos sa inyo, mga kapatid, siya po naglalagay sa kapangyarihan, ang Diyos po naglalagay ng kayamanan, ang Diyos po naglalagay ng katalinuhan, ang Diyos po naglalagay ng kagalingan. But seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all of these things, lahat ng sinabi ko po na yon, pawang idadagdag na lamang sa inyo ng Diyos. Pagkaho, labis na nasiyahan ang Diyos. Can we say amen? Palakpakan nga ho natin ang Panginoon. Kaya po every time nakakabalita ako sa kapatid, Pastor, pakibless po itong kotse namin na ito. Ikatlo na yan Opo, kasi medyo pinalalago yung negosyo. Hallelujah, Lord.
Ibig sabihin, nasisiyahan talaga yung Lord eh. Pastor, pwede ho bang magpa-house blessing sa inyo? Pagkita ko, panibagong bahay na naman yan ah. Lumago ho yung negosyo, hallelujah, praise the Lord. Minsan man, Pastor, may ide-dedicate ho kayong baby. Can we say amen? Sabi ko, pangalawa na yan ah. Isn't it considered to be a blessing po? Kaya ho yung mga pabor na yan, bigay po ng Diyos sa atin ho yan. Tatandaan nyo po, malulugod ang Diyos po sa inyo kung tayo po ay nangatatakot sa Kanya. Pangalawa ho, hindi lang malulugod ang Diyos, naaawa ang Panginoon sa may takot sa Kanya. Ang daming wisdom dito sa aklat ng awit 103, dito po sa 13, kung paanong nahahabag ang Ama sa anak niya, gayon ding nahahabag sa may takot sa Kanya. Can we say amen? Sino ho rito na may anak ko nakagawa ng mabigat na kasalanan? Halimbawa, nabasag ho yung base, no? O kaya nasira ho yung isang appliances ninyo. Siyempre, galit na galit kayo. Tapos, ang ginawa ng anak ninyo, lumuhod sa inyo, talagang nagmamakaawa, umiyak. Papatayin nyo ba yung anak nyo ng palo, mga kapatid? Pag lumuhod na ho Tignan nyo ho ha, bakit nangyayari po yun na yung isang tatay, nakita yung anak sising-sisiho sa nagawa niya, nabasag niya yung base, lumapit, tapos lumuluhod sa tatay niya, Tay, patawarin niyo po ako, hindi ko po sinasadya. Siguro mabigat na yung kalooban niyo, pagka po mata lang ang walang latay ng anak niyo sa kakapalo ninyo, masamang tao ho kayo talaga noon. Pero anong tinuturo sa atin ng Diyos? Kung ano ho yung nararamdaman ng magulang sa kanyang anak, na patawarin po yung nagkasalang anak niya, gayon din yung ugali ng Diyos, natatranslate po yun sa magulang. Kaya nga ho yung pag-ibig ng magulang sa anak, pag-ibig ho ng Diyos sa bawat anak niya, na katulad natin. For those who receive Him, for those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Kaya yung relasyon natin po sa Diyos, anak tayo. At pag nagkamali po, halimbawa lang nahulog kayo sa tukso, alam niyo, hindi kayo mare-resist ng ama po. Nandun kayo sa kwarto umiiyak po kayo, kinakabog niyo yung dibdib po ninyo, tapos hindi lang yun, lumapit pa kayo sa misis ninyo, inakap ninyo, patawarin mo ako, nagkamali ako, talagang inamin niyo po. Hallelujah kapatid, yung habag ng Diyos yung pagkaawa niya, ibibigay niya sa inyo, kasi yan ang sabi po ng aklat ng awit 103, dito sa 13, kung paanong nahahabag ang ama sa kanyang anak, gayon din mahahabag ang Diyos sa lahat ng nangatatakot sa Kanya. Ang ganda ho ng pananalita ng Diyos. Kaya mga kapatid, I assure you, kasi biblical po ito, no? I assure you, kung ipapahayag natin ang lahat ng ating nagawang pagkakasala, siya po ay mabuti at tapat na tayo po ay patatawarin at lilinisin ng Panginoong Diyos ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Wala hong mabigat na kasalanan sa Diyos, basta po nagmamakaawa kayo, Ama, patawarin niyo po ako. Ibig sabihin ng nagmamakaawa, kapatid, sising-sisi kayo. Hindi ho yung gagawin nating habit, hindi ba? Sabi naman ni Pastor, if you confess your sins Tapos lalagyan pa natin ng wow, 70 times 7 naman Kaya ulit-ulitin ko lang yung pangangalo niya. Alam po ng Lord yung content ng puso natin Alam niyo po, kahit na ho tayo matatag na Kristiyano, pwede ho kayong mahulog doon. Kaya nga, sabi ko po, maging matalino po kayo. Minsan, ina-analyze ko yung mga nangyayari sa paligid natin Pag binigyan na po kayo ng Diyos ng napakagandang career, binigyan po kayo ng Diyos na ang mga kausap mo, napakalapit mo na po doon po sa mga pinuno ho. Tapos, bibigay ka po sa isang tukso ho, na sabi nga ng Panginoon, mahalin mo ang asawa mo, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Siyempre, may kapangyarihan ka. Alam niyo naman lalapit sa inyo mga babae At pag lumapit sa iyo yan, hindi yung sarili ninyo ang gusto niyan. Ang gusto niyan yung kapangyarihan nyo at yung pera ninyo. Pag naalis kayo sa kapangyarihan, aalis din yan. Siyempre, galit yung puso nyo, biro mo, napatay mo yung babae. Napatay mo yung babae, kapatid. Hindi mo ba sinalang-alang yung asawa mo, o yung anak mo, o yung karir mo? Habang buhay, kapatid, pagdudusahan mo sa loob, bakit ho? Dahil sa isang simpleng pagkakamali na hindi natin nilakaran yung salita ng Diyos. Pero alam niyo po ang good news, hindi pa katapusan ng buhay ng tao na yon, o kahit ng sino man po nagkakamali. Lahat tayo pwedeng magkamali sa ganun Hindi lang tayo magkakamali if we have fear of the Lord. Pero pagka tayo nahulog talaga kasi nakalimot,
Ito na yung pagkakataong humingi tayo ng awa sa Diyos. At wag na po ninyong babalikan. Wag na po ninyong gagawin. And He is faithful and just to forgive us. As far as the east is from the west, sabi po ng Biblia, no? So far have I forgotten all your iniquities and all your sins, sabi po ng Biblia. Nakalimutan na ng Diyos. So, kaya po kung may nagawa po tayong pagkakamali, just say, sorry Panginoon Diyos, sorry po. Dahil dala ko ng kahinaan kanina, Panginoon eh. Ano yung mga usually nagagawa natin? Di ba ho yung galit? Talagang paulit-ulit yan eh. Pagkainis. Yung pamimintas. Wala nakakaalam yan. Pero alam ng Diyos ho. Ako po ay saksi sa sarili kong kalooban eh. Mahilig tayong mamintas. Napapanood, nakikita. Yung nasasaksihan natin ho. Pinipintasan natin palagi. Palagi ho tayo, mahilig tayong magdaldal. Ayan po, kasalanan ng maraming Kristiyano po yan. Imbis na hindi na nag-away-away, may sinabi ka pa para ho i-inflame yung galit po ng kapwa mo. Kasalanan po yun. O kaya mga kapatid ho, pati ho yung hindi natin pagpipigil sa maraming bagay ho, nagiging kasalanan at sanhi po ng pagkakasala ng iba. Pero kung humingi tayo ng habag at awa, and that is a sign of fear of the Lord, sabi po dito, kaaawaan ka ng Panginoon sa lahat na nangatatakot sa Kanya. So nalulugod ang Diyos, naaawa ang Diyos, ano pa, ikatlo, tignan niyo po ang gagawin ng Diyos sa atin. Napagpapala tayo ng Diyos dahil sa pagkatakot sa Kanya. Surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord. Sometimes, we are going to dwell in the house of the Lord next week. We are going to dwell in the house of the Lord habang panahon. Ganun ang may takot sa Diyos. Sabi po ng awit 112:1, purihin si Yahweh. Bakit? Mapapalad ang tao na kay Yahweh ay gumagalang at taos-pusong sumusunod sa kanyang kautusan. Ano ho yung fear of the Lord? Paggalang. Ano po yung fear of the Lord? Pag-utos. Ano po yung fear of the Lord? Pagkamuhi sa kasalanan. Kaya ito ho, wala man lang yung sinabi po dyan na fear of the Lord. Pero yung kahulugan ng fear of the Lord, naririto, marunong kang gumalang at taos-puso kang sumusunod sa kanyang kautusan. Natumbok nyo po yung pagkatakot sa Diyos. At ano pong hatid ng pagkatakot sa Diyos? Mapapalad sila. Minsan kasi ang akala natin sa kapalaran po ang kapalaran, pastor, maganda bahay. Hindi ho. Ang kapalaran ho, wala kayong sakit. Hindi ho. Ang kapalaran, pastor ho, maganda, stable trabaho nyo. Hindi ho. Ano po yung nakalagay sa aklat ng Mateo 5 po? In the book of Matthew, chapter 5, verse 2 hanggang 11, nandun lahat ng mapapalad. Blessed are those, ano pong sabi doon? Are the peacemakers. Yan pong pinanggagalingan ka lang ng ipagkakasundo ng kapwa mo Ang sabi doon, mapalad ho Yung hindi na ho tayo yung panggagalingan ng chismis. Mapalad ho yung tao ho na daan ng ipagkakasundo ng kanyang kapwa. Mapalad ang mahabagin, naniniwala kayo? Bakit mapalad ang mahabagin? Sapagkat sila po ay kahahabagan. Gusto niyo po maawa yung Lord sa atin? Maging maawain ho tayo sa mga taong nakapaligid po sa atin. Ganun ho. Kaya yung atin pong mga kapalaran na yan, yung sinasabi po nating blessings, if you fear the Lord, assignment nyo po yun ulit. Basahin nyo po yung Matthew chapter 5 verse 2 hanggang 11. Nandoon lahat ng taong mapapalad. Huwag tayo magpapaloko po sa dyablo na pag tayo mayaman, mapalad ka na. Pag tayo magaling na sa sakit, mapalad ka na. Pwede pong may sakit ka ngayon, pero napakapalad mo kapatid. Bakit po natin sinasabi? Dahil may takot ka sa Diyos. It doesn't assure po na pagka ikaw may takot sa Diyos, hindi na tayo magkakasakit. Actually ho, ang end product ng kamatayan, lalagay nyo sa isip nyo to hindi kalungkutan. Pag tayo po'y namatay, kasama mo na si Kristo. Amen po ba yun? Iba ko kasi ang pagka-iniisip natin, pag namatay, naku pastor, ano kaya mangyayari sa akin? Hindi ganun ho ang prinsipyo ng Biblia. Kaya nga dapat pag nakita ng Kristiyano ho, ang magiging resulta ng kamatayan, mag-uunahan po tayo na humiling na mamatay na tayo Actually, yun po ang katotohanan. Bakit? Pag pumikit ang mata mo at namatay ka, kasama mo na si Jesus. To be absent in this body is to be present to the Lord, sabi ng Bible. Ini-impute lang ng kalaban yan. Naku, pag namatay ka, ano mangyayari sa mga anak mo? Huwag mong problemahin yan. Problema ng Diyos yan. Amen? Meron naman problema ng iba pagka namatay yung asawa. Baka mag-asawa ulit yung misis ko. Hindi mo na problema yun at hindi naman siya magkakasala sa ganun.
Biniro ko nga yung wife ko sabi ko, alam mo, pagka halimbawa na wala ako, libre ka na mag-asawa. Basta yung mas pogi kukunin mo tsaka mas matalino. Nagalit sa akin, pinalo ko Ano ba yung mga pinagsasasabi mo? Pero alam nyo po, maski sa Bible, hindi ka magkakasala kahit yung misis nyo po nag-asawa ng iba Huwag kayong matatakot sa ganun, kapatid. Paano ho pag nasa langit na pastor, kaninong asawa ho yun? Hindi tayo nagbabasa kasi ng Biblia Alam nyo po yung aral doon? Pag nasa langit na, tayo po lahat ay magiging magkakapatid. Wala na pong mag-asawa sa Bible. Kaya nga, isang tabi natin yung mga worries natin. At ang maganda ho na blessings ng Panginoon Diyos, kakahabagan ka dahil ikaw po ay nagbibigay ng habag. Makikita mo ang Diyos dahil po dalisay yung puso po ninyo. Alam niyo po yung pure heart, ba kinakanta natin ho yun, yung create in us a clean heart, O God. O kaya yung pure heart, that's what I desire, O Lord. Hindi yung hindi kayo magkakasala. Yung pure heart po, mga kapatid, pusong mapagpasalamat sa Diyos. Kasi hindi ka mamimintas pag ikaw po yung nagpapasalamat palagi. Ano man liit nung kinakain mo, ano man po yung kaliit-liitan na kinikita mo, basta mapagpasalamat ang puso po natin, hindi ka magkakasala sa Diyos. Amen po ba yun? Nagsisimula ang kasalanan, pagka namintas na tayo, bakit ito lang natanggap ko? Bakit siya ganon? Bakit ganito nangyayari? Pero anumang kaliit-liitan na bagay yung tinatanggap ninyo, thank you Lord. Can we say those words po? Salamat Panginoon. Mamaya pag uwi Pastor, ulam ho namin talagang inataatado lang ho namin Tigi-tigisa ho kami ng galunggong. Alam niyo po yung maliliit na galunggong? Nakita ko tuloy si Sister Linda yung tinapa tuloy, naalala ko yung tinapa. Yung maliliit na galunggong pag prinito nyo po, naku, ang sarap ng kapatid. Yun po yung Philippine bacon Minsan umorder kami sa restaurant What do you like, sir? Can you please give me Philippine bacon? Pagdating nung Philippine bacon yung galunggong na piniritong malutong, ang sarap kapatid. Tapos lalagyan nyo ng kamatis. Ang gusto ko doon, tatadtara mo pa ng maraming sibuyas. Wow, saucy, pastor. Tapos pagkain mo ng ganon, sabi nyo kay Lord, maraming salamat po Panginoong Diyos, basbasan nyo po ang pagkain na ito. Meron nga mga pamilya kinakain nila Hindi ako nagbibiro, naranasan namin ito yung kumakain po alam niyo po yung Milo, nilalagay sa kanin. O yung kape naranasan niyo nang iniulam ninyo yung kape sa kanin. Sino po nakagawa na doon? Taas ang kamay. Senior, Naalala ko dati yung lola ko, bakit kaya yung kape? Ano bang kinasarap nitong kape? O kaya yung saging binababad sa bagoong, sino nakakain na nun? yung saging na binababad sa ginamos yung pong binababad po sa bagoong tapos kakainin nyo po. Pero pag pinagpasalamat natin sa Diyos yon, hindi tayo magkakasala kapatid. At tatandaan nyo pinagpapala ng Diyos ang lahat ng may takot sa Kanya. Pastor, pinagpala ba yun si Jose? Tingnan nyo po si Jose, napakagandang example. Ayan po, isa sa hinahalinturanan ko Si Jose po kasi malapit sa tukso, magandang lalaki siya, matipuno, yung asawa ni Potiphar lumapit sa kanya. Alam mo, sabi ni Jose, alam mo, hindi ikaw pinagkatiwala sa akin kaya tapat ako sa amo ko. Ayun, ang ginawa po ng babae, ang sabi po diretsa nitong asawa ni Potiphar, sipingan mo ako. Ano ba yung isang magandang babae sabihin po sa inyo, sipingan mo na ako, hinahatak ka na Ang ginawa ni Jose, tumakbo, nahatak yung damit niya, kinuha yung damit niya. Tapos nagsisisigaw yung babae, rape ako. Naku, kawawa si Jose, kulong. Sa kalagayan ni Joseph the Dreamer, masasabi niyo ba na ang Diyos pa rin ay mabuti? Makukulong ka mabuti pa rin ba ang Diyos? Yung pala, pagpasok niya sa kulungan, makakatagpo po siya ng mga nakulong din para maibigay yung mensahe ng panaginip ng paraon. At mula doon po, iaakyat pala siya ng Diyos. Bakit? Yung pagliligtas sa Israel gagawin sa pamamagitan niya. At hindi mangyayari po kung hindi siya nakulong ng rape. Everything works together for good. Kaya huwag niyo natin sasabihin na, Pastor, ganito lang yung kalagayan. May magandang plano kasi ang Diyos. Pastor, nagkasakit ako ng ganito. Mga kapatid, huwag niyo pong sisisihin ng Diyos. Everything has a purpose.
Kaya kung yan po ay nagaganap po sa inyo yung pagkatakot sa Diyos, bababahong pagpapala. Ikaapat, ang sabi po dito mga kapatid, nasasagot ang panalangin dahil sa takot sa Diyos. Sabi po dito, Awit 145:19, bawat kailangan ng taong tapat at may takot sa Kanya. Sabihin nga ho natin, tapat at may takot. Ayan, Kanyang tinutugon. Bakit ba hindi tinutugon ng Diyos yung panalangin ko? Salaula tayo sa Diyos, kapatid Biro mo, lahat na lang ng mga kasamaan, kinakalakal natin, tapos humihingi tayo na pagpalain tayo ng Diyos. Wala nga tayong takot sa Diyos Mamimeasure nyo yung takot sa Diyos pagka nag-iisa kayo. Pag hindi kayo nakikita ng misis ninyo. Pag wala hong nakabantay na ombudsman sa inyo sa pamahalaan. Kung walang nakakakita sa inyo ng mga kapatiran, pero lumalakad ka pa rin ng may takot sa Diyos. Doon yung makikita ho yun. Yun yung sinasabi ko po, katulad ni Jose, yun talaga, fear of the Lord. Authentic yun, kapatid. Bakit ko nasabing authentic yun? Walang nakakakita sa kanila sa asawa ni Paraon Pastor, kaya ako naman hindi ko ginawa yon. Hindi ako natatakot ho. Bakit ho? Natatakot ka kasi sa CCTV. Baliwala rin lang yun. Natakot ka dahil may nakatutok na camera Kaya ngayon, maraming mababait. Can we say amen? Tingnan niyo po yung mga social media ho ngayon. Minsan may magpapanggap na mahirap. May ganun Pero ang puti-puti naman ng itsura. Nakahalata tuloy yung lalapit. Kailangan ko po ng pagkain. O sige, kainin niyo lahat ito. Kasi alam niya, may gantimpala ho yun Yung solian ng bayan, hindi po ako against doon marami akong mga napapanood na magaganda. Pero kaya minsan natin sinosoli po doon po sa programa sa telebisyon Unang-una, media mileage yun. Masasabi po na tapat talaga siya. Masasabi po talaga na isinaoli po niya. Pero kaya ba natin gawin yung fear of the Lord na yun na walang nakakakita, sinoli mo mismo sa may-ari, may ibigay man o wala, i-recognize ka man o wala, binigay mo diretso po na ang nakakakita sa'yo yung may-ari, ikaw at ang Diyos lang? Kahit wala na si Senator Tulfo, kasi minsan nagiging yung puso natin, mapapanood kasi tayo Tama yung sinasabi pa rin ng Biblia, pag gumawa tayo ng mabuti, gawin natin ng lihim at ang Diyos na nakakakita sa ginagawa natin sa lihim po, ang siyang gagantimpala sa atin. Bible po lahat Kaya ito gaya ng sinasabi ko, may fear of the Lord siya Simple lang ho yung panalangin niya. Alam niyo kapatid, I would again encourage you, dalawang mahalagang bahagi ng panalangin natin. Huwag niyo kakalimutan yun. Unang-una, Lord, sana po everyday i-develop niyo po yung fear of the Lord. Kasi yun po yung pinaka-kabuhayan ng tao Matumbok mo yung fear of the Lord, okay ka na Lord, develop yung fear of the Lord. At saka sakali, Lord, nung kukunin niyo po ako, huwag niyong pahihirapan yung pamilya ko. Minsan kasi pag hindi tayo humiling ng gano'n, nakakita ako namang ilang pamilya po, yung pong bang nasa ICU, talagang umabot ng taon. Pag umabot ka pala ng taon sa ICU, kapatid, kulang-kulang yung 6 million Meron po ako nakita, yung pong hinika po yung kanyang asawa. Artista ho ito, hinika yung kanyang asawa. Nagkaroon ng hypoxia po. Ibig sabihin na brain damage po. Tapos ang tagal po nila sa St. Luke's. Naku kapatid, lumobo ng 10 million yung babayaran. Biro nyo po, halimbawa po, minimum wage earner po tayo, tapos nailagay po sa ganong kalagayan. Talaga hong namatay naman yung asawa mo, sisingilin ka pa rin hanggang sa mga susunod na henerasyon Pero kung halimbawa ganun hiniling nyo, Lord, sana po, pag namatay po ako, yung talagang yung kalooban nyo, wag nang paghirapin yung pamilya ko. Halimbawa yung natutulog po tayo, ayaw nating mangyari yun, humihingi ako ng proteksyon sa bawat pamilya dito. Lord, wag muna. Can we all say amen? Wag mo nang kukunin. Ang sarap pa maglingkod sa Diyos but let your will be done. Ikalima sabi ng Biblia, ang nangyayari po sa atin, naliligtas ng Diyos ang mga nakatatakot sa Kanya. Sure ball po yan. Sabi po ng Awit 33, 18 hanggang 19, narito, ang mata ng Panginoon ay nasa kanila na nangatatakot sa Kanya. Sa kanila na anong nakalagay dito? Nagsisiasa sa Kanyang kagandahang loob, upang iligtas ang kanyang kaluluwa sa kamatayan. Ito pong kamatayan na ito, yung second death. Hindi naman tayo maliligtas lahat sa kamatayan kasi lahat po tayo mamamatay ng physical death. Pero yung kaluluwa na tinutukoy ditong maliligtas sa kamatayan, hindi na tayo maiimpyerno. Why? Because of the fear of the Lord. Kaya nga tama ho yun
Marami nagsasabi, Panginoon, Panginoon, hindi ba sa pamagitan ng pangalan nyo? Alam nyo po bakit sila hindi papasok sa langit? Umibig sila sa nguso, hindi sa puso. Kaya yung tema natin, kapatid, iibig sa bibig, iibig sa gawa. Amen? Kaya marami pong mapapahamak because Christians without fear of the Lord. Pero ang ganda ng pangako ng Diyos, ang mata ng Panginoon ay nasa kanila na nangatatakot sa Kanya. Di ba kayo natatakot doon? Ang mata ng Panginoon nakatingin sa lahat ng tao. May ginagawa tayong kalokohan, nakatingin pa rin ng Diyos sa inyo. And you have fear of the Lord, magsisisi ka na agad, Lord, patawarin niyo po ako. Wrong decision, nagkamali ako. Hindi po ako naging tapat sa misis ko, pero narinig ko yung mensahe ninyo, kaya tumatalikod ako sa lahat ng uri ng kasalanan na ito. Can we all say amen? May pag-asa pa. Kapatid, huwag mong sabihin na ikaw yung numero 1 babaero sa mundo. Pag binago ka ng Diyos, kapatid, naku, magiging sobrang tapat ka sa asawa mo. Huwag niyo pong sabihin na ikaw po yung numero 1 magnanakaw sa gobyerno. Pag pumasok ang banal na Espiritu sa puso mo, katulad ni Sakeo, pwede kang maging lingkod ng Diyos. Huwag niyo pong sabihin marami kayong napatay na tao. Pag ikaw po tinawag ng Diyos, magiging lingkod ka niya at ililigtas niya ang iyong kaluluwa sapagkat nakamatyag po ang mga mata ng ating Panginoon sa lahat ng tao na nangatatakot sa Kanya. Bilang pangwakas, kapatid, sabi po ng Kawikaan 8:13 in the book of Proverbs chapter 8 verse 13. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Fear of the Lord. Paggalang, pagsunod, no? Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Ito ho yung lahat ng meaning ho ng fear of the Lord. Itanim nyo po sa puso ninyo ang Kawikaan 8:13. Kapatid, I'm telling you, God is going to bless you abundantly. Mga kapatid, inaanyayahan ko po na tayo po lahat ay tumayo. Bigyan natin ng isa pong palakpak ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Maraming salamat. Muli, Panginoong Ama, panalangin namin sa bawat isa at lalo na po sa aming sarili, develop the fear of the Lord in ourselves. Panginoon, hindi na po ang kayamanan ang inaatim pa namin sa mundo na ito, hindi po yung katanyagan, hindi po Panginoong Diyos yung karangalan o kagandahan. Ang lahat ng bagay po'y lilipas, gaya ng pangako niyo po, heaven and earth will pass away, but your word shall never pass away. Mahalaga po ang mga pangakong ito, that if we develop the fear of the Lord, Panginoong Ama, patuloy ang lahat po ng inyong pagpapala ay aming makakamtan. Ang sabi po ng Ecclesiastes chapter 12 verse 13, the conclusion of the matter is this: fear the Lord and obey all His commandments because this is the whole duty of man. Tulungan niyo po kami, Ama, na ito pong mga aral na ito'y tunay na tumanim sa aming puso. Yung fear of the Lord, Panginoon, lalong-lalo na walang nakatingin sa amin, hindi kami nasasamahan ng aming mga misis, wala po, Panginoon, nakamatsyag po sa amin sa gobyerno, at gayon din naman po, hindi po kami nakikita ng mga kapatiran. But in spite of the fact, ang sabi po ng mga pangako ninyo kanina, nakatitig po, nakamatsyag po ang bawat mata ninyo sa lahat ng tao po na nangatatakot sa inyo. Develop the fear of the Lord at ang patuloy na pagsunod sa inyong mga utos ng lahat ng mga kapatiran dito ay palakasin ng mga aral na ito at magsama-sama kami sa buhay na walang hanggan, na hindi po na walang kabuluhan po at hindi po nasayang ang lahat po ng mga aral na aming tinatanggap araw-araw. Muli, Ama, maraming salamat at akin din pong pinapanalangin ang paghahanda po namin sa amin pong banal na hapunan na aming gagawin ngayong umaga na ito. Basbasan niyo po at patuloy, Panginoong Diyos, pakabanalin niyo po ang lahat na magsasagawa po ng banal na ordinansang ito. Muli, maraming salamat po. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Gayon din naman po, inaanyayahan ko na po na ihanda na rin po natin ang atin pong iinumin.
Hallelujah, hallelujah. Papuri sa kaitaas-taasan sa ating dakilang Ama. At sa umaga po na ito ay atin pong isasagawa ang banal na hapunan bilang isa pong napakahalagang ordinansa ng kanyang iglesia. Ito po ay pag-alaala sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo at gayon din naman po sa kanyang muling pagparito. Kaya po ang sabi po ng mga talata po sa Biblia na sinambit po ni Pablo, kung tayo po ay may mga taglay na mga kasalanan ng mga kapatid at hindi po tayo nakapagpatawad pa, pinakamaganda po na tayo po ay wag munang kakain ng tinapay at iinom po mula sa saro. Mas maganda na po yung nagsasabi po ng tapat, tayo po ay magsasama lahat ng maluwat, ang sabi po. Kaya mga kapatid, kung tayo naman po ay handa ng humingi ng kapatawaran po sa ating Panginoong Diyos, gaya ng pinag-aralan natin, naaawa ang Diyos sa atin ng mga nangatatakot sa Kanya. Huwag kang mag-alala kapatid, anuman po ang ating nagawang mga kasalanan, uhugasan po tayo, patatawarin po tayo. Yun nga lang po, kailangan din pong makapagpatawad din tayo ng ating kapwa. Kaya mga kapatid, ang banal na gawain naman po na ito ay ating isasagawa sa pamamagitan po muna ng paghingi po ng panalangin sa ating dakilang Ama. Ama naming makapangyarihan, kami po ay lumalapit sa inyo na may pagpapakumbaba. Patuloy po na bigyan niyo po kami ng kalakasan, pag-iingat, pagpapatawad ng aming mga nagawang mga pagkakamali. At hinihiling po namin na sa umagang ito, ikaw po ang maluwalhati sa pag-aalala namin sa iyong kamatayan at gayon din naman po sa inyo pong muling pagparito. Pakabanalin niyo po ang lahat ng mga hinirang niyo, ang kawan niyo po, ang Peace of Harvest, Panginoong Ama, na sa paglapit namin na ito, hugasan kami nawa ng banal na dugo ni Kristo at mailagay po sa puso namin ang ganap na pagpapatawad din sa lahat ng mga tao po na nakagawa po sa amin ng mga kasalanan at mga masasakit po na mga kalooban. Nile-let go namin po ang lahat ng mga galit na ito at patuloy ikaw manahan po, maghari at maglagay ng kapatawaran sa buhay po ng bawat isa. Kaya muli Ama, maraming salamat po. Ang mataas na kapurihan ay tanging sa iyo lamang. Ito po ang aking pagsusumamot panalangin. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Purihin po ang Panginoong Diyos. Sabay-sabay po nating hawakan ng tinapay po. For I received from the Lord that which I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night that he was betrayed, he took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po nating kainin ang tinapay. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang Panginoong Diyos. Ngayon po ay hawakan po natin ang baso o ang saro. Gaya din naman po ng sinasabi ng banal na kasulatan ng ating Panginoon. In the same way, after supper, he took the cup saying, "This cup is the new covenant of my blood. Do this whenever you drink of it in remembrance of me. For whenever you eat of this bread and you drink from this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Purihin ka, Panginoong Jesucristo. Sabay-sabay po nating inumin. O dakila't mapagpalang Ama, ang pinakamataas na papuri at pagdakila po ay tanging sa iyo lamang sa banal na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po. Amen. Purihin po ang Panginoon. At ngayon naman po, dadako po tayo sa ating pagbibigay ng ating mga kaloob sa gawain po ng Panginoon. Sige po, samahan niyo po ako sa panalangin. Diyos Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa mga pagpapalang pinansyal na aming natatanggap. Maraming salamat, Panginoon, sa trabaho, Panginoon, at negosyo na patuloy, Lord, na ginagamit yung instrumento upang ang mga pinansyal na pagpapala na nagmumula sa iyo ay sa aming makarating. Dalangin namin, Panginoon, sa aming pagbibigay sa simbahan, Panginoon, sa iyong gawain. Patuloy, Lord, na ikaw ang maitaas at higit sa lahat, Panginoon, magamit ito sa ikalalago at sa pagpapahayag ng iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, sa mga kapatiran po namin, Lord, na naghahanap ng trabaho. Dalangin po namin, Lord, na kayo po ang siyang magbigay sa kanila ng trabaho, Panginoon. Maging sa mga kapatiran na magbe-venture sa mga negosyo, kayo po patuloy na magbigay ng kakayahan sa kanila, Panginoon, upang mapamahalaan ng maayos ang kanilang mga negosyo. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat. Sa tayong pangalan ni Jesus, Amen and Amen.
sikat ng araw, mukha mo ang natatanaw. Pag-ibig mo ang nararamdaman. Sa pagsapit ng dilim, tanging ikaw pa rin ang kaganapan para sa akin. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago sa buhay kong ito. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago ngayon at magpakailanman. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago sa buhay kong ito. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin ang Panginoon. At ngayon naman po, dadako po tayo sa ating pagbati sa ating mga kapatiran na nagdiriwang ng kanilang karawan mula po sa araw na ito hanggang sa paparating na Sabado. Ayan, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ayan, this coming February 6, bukas po, si Sister Arlene Jimenez. Ayan po rin ang Panginoon. Inaanak. At ngayon din po, kasabay niya po magdiriwang ng kaarawan si Brother Daniel Melendez. At sa paparating na 8 naman po, si Brother Chris Ambrosio. Purihin ang Panginoon. Marami-rami po tayo ngayon. This coming February 10, si Brother Iggy Bisda. Madali ma-identify si Iggy. Nasa na si Iggy? Andun na sa likod. At sa February 11 naman, si Brother Brian Shason. Purihin ang Panginoon. At sa February 11, magdiriwang ng ika-25th year wedding anniversary sa habag at grasya ng Diyos. Ayan, purihin ang Panginoon. Ang inyong lingkod po at ang aking sister wife, si Sister Jean. Ayan, purihin ang Panginoon. Sige po, ipanalangin po natin yung mga magdiriwang ng kaarawan at pasalamatan ng Diyos sa buhay po nila. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa mga kapatiran po namin, Lord, na magdiriwang ng kanilang kaarawan. Simula po bukas hanggang sa Sabado. Maraming salamat sa buhay po nila, Lord, sa taong nagdaan sa kanilang buhay. Patuloy, Lord, na kayo po ang siyang nagbigay gabay, patnubay, at nag-ingat sa kanila, Panginoon. At dalangin namin, Lord, sa marami pang taon na darating sa kanilang buhay, mas mainam, mas mabuti, Panginoon. At patuloy, Lord, na pagpapalain niyo po sila, bibigyan ng maayos na pangangatawan, hindi lamang po pisikal, lalo-lalo na po, Panginoon, sa spiritual na pangangatawan. Patuloy, Lord, na gamitin niyo po silang pagpapala, hindi lamang po sa kanilang pamilya, maging sa kanilang mga nakakahalubilo, Panginoon. At patuloy, Lord, na ikaw ang makita at maluwalhati sa kanilang buhay. Maging ang inyong lingkod, Panginoon, kasama po na aking sister wife, na si Sister Jean. Maraming salamat po, Panginoon, sa 25 years na dumaan sa aming buhay, na patuloy, Lord, na kayo ang siyang nagbabind sa amin, Panginoon. Maraming salamat, and we pray, Lord, na gamitin niyo po kami, Panginoon, sa pagpapahayag ng iyong salita at makita sa aming mga kilos at gawa, Panginoon, na kung ano ang merong pagsasama na ang nasa kalagitnaan ay ang aming Panginoong Jesus. Kaya Lord, ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Sa lahat po magsabi ng Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. At ngayon naman po, tinatawagan po natin ang ating punong abala sa pag-recognize
ng ating mga kabataan, ang ating Peace of Harvest Christian Ministry students, school awards recognition. So, ang ating host po ay si Sister Jean. Good morning to all the Feast of Harvest members. And today po ang ating recognition and awardees for all those na nagbigay ng kanilang exemplary performance during the school year of 2020 to 2022. Palakpakan naman natin ating mga awardees and graduates. Okay? May I call on Pastor Archie, Pastor Megs, Brother Greg, and Sister Emmy to present us the following awards for the graduates and students. Alright, for the following awardees, we will give them certificate of recognition and hereby awarded to the following in recognition of their exemplary academic performance during the school years of 2020 to 2023. Given this day of February 5th at Feast of Harvest Christian Ministry Worship Hall, Marikina City. First off, for the preschool division, Vista Andres Mikel for the Enthusiastic Learner Award. Congratulations, Mikey. Next, Bautista Nathan James as a kindergarten batch 2021. So kung wala po ang student, any representative or family member will do. Thank you. Next, Manuel Cloud Sebastian with the following honors. Grade 2 with highest honor for school year of 2020 to 2021 and grade 3 with highest honor for the school year of 2021 to 2023. Next, Absede Kint Mircel
Best in Mathematics, Best in Filipino, and Perfect Attendance. Next, Flores Juno Star, first quarter top 3 achiever, best in Filipino, star reader, and perfect attendance. Next, Vista Andre Miguel with honors classroom award for the talent in music and graduate of grade 6 batch 2021. Ordinario Hana, aktibo sa Filipino for the school year of 2021 to 2022. Manuel Rachel Ann, top 3 achiever for the school year of 2020 to 2021. Abrazaldo John Lawrence for grade 6 graduate of batch 2022. Again, representative for Lawrence. Jimenez Justin Care, grade 6 graduate, batch 2022. Kabakang Mishka Chanel for the Loyalty Award and grade 6 graduate of batch 2022. Last for the elementary division, Dumagit Samantha Nicole with honors for school year of 2019 to 2020, with honors for school year of 2021 to 2022. Now on to our high school division and senior high. Bermiso Crizel and with honors, school year of 2021 to 2022. Sarcha JJ having perfect attendance and top 10 for the school year of 2021 to 2022. Okay, for Cariaga, Kate Ashley with honors, school year of 2020,
with high honors for school year of 2020, 2021, 2022, 2023. Grade 10 Computer Batch 2021. Bautista Diana Rose with high honors for school years of 2021 to 2022 and senior high graduate 2022. Now on to our college division, Cariaga Francis John with the following. With honors for school year of 2020, DOST undergraduate, full scholar, with highest honors for school year of 2020 to 2021, and President's Lister, second semester, 2021 to 2022. Berdine Generos, Certificate of Completion for Immersion of 2020 and Senior High Graduate Batch 2020. Now to our college division, Palomar George Lindell, second year college scholar, second semester of school year 20 to 2022, third year honor roll, DOST JLSS 2022 full scholar, and first year university scholar, second year honor roll. Luklukan John Kenneth, Dean's Lister Year 2020. And on to our college graduates. Melendez David Gregory, Bachelor of Science in Railway Engineering Management, Batch 2020. Rivera Mika, Associate in Business Administration, Batch 2020, and Certificate of Completion, Immersion of 2022. Initan Crisel, Certificate of Technology, Major in Garments and Fashion Design, Certificate of Completion, Bachelor of Industrial Technology, Major in Garments and Fashion and Design, Batch 2022. Melendez Daniel Gregory, Dean's Lister, second semester of school year 20 to 2021. President's Lister, Bachelor of Science in Accountancy, Batch 2022. Last but not the least, Bautista Hannah, Certificate of Completion, Immersion of 2022, Bachelor of Business Administration, Major in Financial Management, Batch 2022.
Congratulations to all the graduates and awardees. May I call on everyone who are outside to come in front, and our Pastor Archie will pray for you and speak blessings to your lives. Sige, lahat ng mga graduates natin, dito po kayo. Ay, yung mga ano natin, dito lang kayo sa likod po. We will lay them. Lay our hands to them. Thank you, Lord. Dito kayo, harap kayo, Mikey, sa... Unang-una po, ang lahat ng mga graduates natin po na ito, ako po yung academician din, ano ho? Ang challenge po dito, ito po yung mga pandemic graduates. Ibig sabihin, ito po yung mga nag-online, ito po yung mga nag-online classes po, nagkaroon ng assessment task po na nakalagay po sa internet, at saka po yung challenge po na in spite of the fact na hindi sila nakaka-attend ng physical classes, nakagraduate pa rin po. Kaya talagang glory to God po ang nangyari sa mga kabataan po natin. Ngayon, inaanyayahan ko po lahat po ng mga kapatiran na tayo po ay tumayo para i-lay hands po ang ating mga kapatid. Purihin po ang Panginoong Diyos. Dakila't mapagpalang Ama, gaya ng sinasabi niyo po sa Kawikaan 22:5, Panginoon, ituro namin ang landas na dapat lakaran ng mga batang ito upang kapag ka po sila'y lumaki, hindi nila kailan pa man iiwan. At ang sabi ng Proverbs chapter 9 verse 10, Panginoon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and understanding is the knowledge of the Holy One. Binibless namin, Panginoon, ang lahat ng mga kabataan mula sa kinder, lahat ng junior high school, senior high school, ang lahat ng nasa kolehiyo, pati na rin po nasa graduate studies po, na sila po, Lord, ay binigyan nyo ng kalakasan, binigyan nyo ng katalinuhan, lalo na sa 2.5 taon po na nagkaroon ng pandemya, ay nairaos po at natapos po nila, Panginoon, ang kanila pong karera, ang kurso po na ito. Gaya po ng aming nasaksihan kanina, binigyan sila ng mga parangal at nirecognize po sila. Yun din po ang aming idinadalangin na pagpunta namin lahat sa langit kasama mga kabataan na ito sa takdang panahon po, kami po bawat isa ay makakatanggap po ng lahat ng mga pagpapala po, ng mga awards at mga rewards po na ito. Kaya Panginoong Diyos, nagpapasalamat po ako, gayon din naman po ang aking hinihiling po sa pagtatapos na rin po ng prayer na ito, Panginoong Ama. Amin pong idinadalangin na lahat ng mga kapatiran pong naririto ay patuloy niyo pong basbasan, Panginoong Ama, ng iyong kapangyarihan. Basbasan niyo po, Panginoong Diyos, ng mahabang buhay, na magandang kalusugan, at lalo po yung amin pong pinahayag kanina, yun pong pagkatakot po sa Diyos. Kaya Panginoong Diyos, muli po sa pamagitan ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, at gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan at ng karunungan po ng Santo at Banal na Espiritu, muli ko pong binabasbasan ang lahat ng mga anak na hinirang mo, at ang lahat ng salita mo po sa aklat ng Bilang 6:24 hanggang 27, kung paano binitawan po ito ni Propeta Moses, Panginoon, binibitawan at iniiwan ko rin po sa lahat ng mga kapatiran. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Congratulations po sa mga kabataan. Ito po ang ating pagpapasalamat sa Diyos. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Purihin ang Panginoon. At bago po tayo umawit muli ng papurit pa salamat sa ating Panginoon, muli paalala po, every Wednesday ang ating Bible study. 7 p.m. po yan through our Facebook page. At ang ating prayer meeting naman po, ginaganap po tuwing umaga, every day yung ating dawn prayer. At ang ating night of prayer po every Friday, Saturday, and Monday. Ayan, kung wala na po iba pang announcement, muli, tayo po ay tumayo at magbigay papuri sa ating Panginoon. Sige po, ibigay po natin ang malakas sa palakpak sa ating Diyos. Purihin ang Panginoon. Muli, congratulations sa ating mga graduates from 2020 to 2022. Purihin ang Diyos.